Espiritong Banal.
sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin.
sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, walang hanggan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na araw ng nobena para sa pagsisiyam sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, krus ng ating kaligtasan. Ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siya na nakaluklok sa kanan ng Amang nabubuhay magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsilhod po ang lahat. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan kong manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami, nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong di mahahalagang biyaya ng pagtubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasan ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala, ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalininisang Birheng Maria, Siya nawa. Panalangin sa ika-4 na araw ng nobena. Aalalahanin mo ang kalungkot-lungkot na pagkakasalubong ni Jesus sa kanyang kabanal-banalang ina. Dili-dilihin mo ang pagmamahal ng kaibig-ibig na puso ni Jesus sa harap ni Maria at sa gitna ng walang kahambing na pagdurusa ng puso ni Maria sa pagkakita kay Jesus. Kami nagkasala, O Jesus ko, at sa aming mga sala ay karapat-dapat kami sa parusang walang hanggan.
na dahil sa wala mong katapusang awa sa amin, ay nagpakasakit ka at inihandog mo ang iyong buhay, alang-alang sa aming kaligtasan. Siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Dalit sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang atin pong itutugon, ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natit pagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinig, hinampaskat nilait niyong Hudyong malulupit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo na sakdal ganday, nilurhan at tinampalpat sinugatang para-para, niyong mga palamara. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Yang matamong masintahin, maamo at maawain, tigmak ng luhat, hilahil, sa krus ka nang nakabitin. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pilit na sinalisulan, niyong sukang hinaluan ng abdong kasuklam-suklam. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Leeg mo na sakdal inam, 10 ng iyong likuran, binugbog at sinugatan, niyong mga alilot hunghang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga kamay mo't bisig, ipinakot isinabit, ng mga Hudyong balawis, sa krus ng mga pasakit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Dibdib mong kagalang-galang ay di pinakundanganan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayon na lamang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga mahal mong mga tuhod na laging iniluluhod, sinugatan at inumog ng mga taksil na loob. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang paamong inilakad sa pangangaral sa lahat, walang taros na binutas, niyong pakong mahahayap. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Tagiliran mong marilag, inulos nga niyong sibat, nilonginong walang habag, tubig at dugoy dumanak. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Katawan mo'y ibinitin sa krus ng madlang hilahil, pinyata ng mga suwail at sa hukay inilibing. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang puso mo, poong sinta, kaban ng 3 persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Kaluluwa mong marikit ay nagdusat nagtiis ng mga hirap at sakit sa pagtubos sa daigdig. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Iyan masaganang dugong, sa mga sugat mo'y tumulo. O korderong maamong, sa sala ko ay umako.
Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natin ipagdiwang yaong banal mong mga sugat sa akit sadyang ilipat upang kami maging dapat sa kaharian mong ingat. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Pangwakas na panalangin, Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Manatili po tayong nakatayo para sa orasyon. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel,
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna sumandali. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kadiboto. Nalalapit na ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. At ngayong Translasyon 2021, ang tema na ating pagninilayan ay hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo na nagsasabing, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19 virus, marami ang nagbago at mababago sa ating pagdiriwang ng kapistahan ngayon. Narito po ang mga paalaala na dapat nating tandaan. Ngayong tayo po ay nasa new normal na mga pamamaraan ng ating pagdiriwang. Sisimulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng mga misa nobinaryo na magsisimula naman mula December 31 hanggang January 8. Lahat ng misa po dito sa Quiapo ay misa nobinaryo upang ang lahat ng deboto ay makadalo pa rin at makapasok sa loob ng simbahan na may limitadong bilang na siyang ipinapatupad ng IATF. Sa lahat ng mga debotong pupunta dito sa Quiapo, ipapatupad natin ang no face mask, no face shield, no entry. At kahit sa labas ng simbahan, panatilihin po natin na magsuot ng face mask at face shield. Magdala rin po tayo ng payong o mga panangga sa init at ulan upang maiwasan ang pagkakasakit. Kung sakasakali po na kayo po ay mayroong sakit, may nararamdaman, huwag na pong pilitin na magpunta dito sa simbahan. Manood na lamang po sa Facebook Live o online mass. Dahil sa virus, ngayong pagdiriwang ng ating kapistahan, iniiwasan muna natin na huwag munang magyapak ang ating mga deboto para makaiwas sa sakit. Upang maiwasan po ang pagdagsa ng libo-libong mga deboto dito po sa simbahan ng Quiapo, kami po ay nananawagan at humihingi ng tulong sa lahat po ng simbahan dito po sa Pilipinas o maging sa ibang mundo na magsagawa din po ng misa nobinaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno upang ang mga deboto ay sa kanya-kanyang simbahan muna magsisimba. Meron po mga lugar kung saan dadalaw ang pilgrim image ng ating Poong Jesus Nazareno at ito po ay ang mga sumusunod. Sa December 31, 2020, ito po ay dadalhin sa Hospicio de San Jose, Manila. Kasabay nito, nasa Antipolo Cathedral din ang ating Poong Jesus Nazareno. At sa January 1, ito po ay nasa San Lazaro Hospital, Manila. Sa January 2, dadalaw ang Poong Jesus Nazareno sa Manila Cathedral. Our Lady of Manawag, Pangasinan. At sa January 3 naman, ito po ay nasa Greenbelt Chapel, Makati City. Sa San Jose Cathedral, Nueva Ecija. Sa San Vicente Ferrer Parish sa Binyan, Laguna. January 4, 2021, ang Poong Jesus Nazareno ay pupunta sa Manila City Hall. Dadalhin din po sa Mother Perpetual Health Parish, Cabanatuan, Nueva Ecija. Ganon din sa San Roque Parish, Portavaga, Cavite City. At sa January 5, ito po ay dadalhin sa Bureau of Fire Protection Headquarters, Quezon City. Sa Katedral ng San Fernando, Pampanga.
at sa San Isidro Parish, Las Piñas City. January 6 naman, 2021, ang ating pong Jesus Nazareno ay bibisita rin sa Manila Police District. Sa Malolos Cathedral, Bulacan. Ganun din sa Santo Niño Parish, Signal Village, Taguig City. At sa January 7, ito po ay dadalhin dito sa komunidad ng Quiapo. Sa Santo Domingo Shrine naman din sa Quezon City. At sa Baclaran Church, Parañaque. At ang dalawang imahin mula January 8 hanggang January 10, ito po ay mananatili sa Santa Cruz Church at gayon din sa San Sebastian Church. Ang pagdiriwang ng ating kapistahan ngayong 2021 ay hindi lamang nakasentro dito sa Quiapo dahil ito ay magiging pagdiriwang ng buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na may deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay tinatawag naming localized celebration o mas pinalawak at mas pinaraming partisipasyon ng pagdiriwang. Kaya't sikapin po natin na sa bawat pagpunta ninyo dito sa Quiapo, susundin lang natin ng mabuti ang lahat ng mga minimum health protocols. Mga kadiboto, wala man po tayong prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Hangad natin ang isang mapayapa at ligtas na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya muli po, patuloy natin pagnilayan ang tema ng ating translasyon 2021. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Viva Poong Jesus Nazareno! Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong likaya, lahat tayo'y magpatuloy sa Belen.
Siya ang pag-asa ng sandaigdigan, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang Epifania o ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Kinakatawan ng mga pantas tayong lahat na kumikilala kay Jesus. Ang magandang pahiwatig, hindi lamang para sa bayan ng Israel ang pagsilang at kaligtasan kay Jesus. Paanyaya ito sa lahat, magkakapatid tayong lahat sa iisang Ama. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating ipahayag. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hahinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman, niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
ang tala'y aming nakita. Kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at kami ay naparito upang siya ay sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Tumugon sila, sa Bethlehem po ng Judea, sapagkat ganito ang nasulat o sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nauhuli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid niya ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kaniya. Lumakad na nga ang mga pantas at sila'y muling pinangunahan ng tala na nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang tanghali po sa inyo lahat. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Parang napakasarap pakinggan ng mga ganitong salita sa panahong ito na pinagdaraanan natin. Ito ang tema ng ating pang-apat na araw ng pagnonobena para sa Piyestang Nazareno. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Mga salitang hinugot sa Mateo 14. At ang sitwasyon ay nang dumanas ng matinding unos ang mga alagad habang sila'y nasa gitna ng dagat. Lumakad daw si Jesus sa tubig. Pero kahit nandun na siya sa tabi nila, hindi siya makita sa lakas ng ulan, sa lakas ng unos, sa lakas ng hangin at lakas ng agos. Kaya kinailangan pa niyang sumigaw, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Ang ganda ng timing ng temang ito ng ating nobena. Tumama sa araw ng Piyestang Epifania, ang tinatawag kong Christmas Part 2. Mas sanay kasi tayo sa Christmas Part 1, ang December 25, at sa kwentong Pasko ni San Lucas. Sinasadula pa nga natin yon pag-araw ng Pasko, tungkol sa Sagrada Pamilya na nakipanuluyan, ngunit wala daw nagpatuloy, kundi ang mga dukha, ang mga abang pastol. Kaya ang larawan ng Belen para kay San Lucas ay sabsaban, kapiling ng mga hayop. Sa hindi nalalaman ng marami sa atin, meron pang Christmas Part 2. At ito naman ang kwentong Pasko ni San Mateo. Nakakaiba sa kwento ni San Lucas. Ang problema ay pinaghahalo-halo natin ang lahat ng mga detalye sa ating mga Belen. Yung Star of Bethlehem at mga angels na umaawit ng Gloria, ang mga pastol at 3 haring tinatawag nating mago, pinaghahalo natin. Sayang, hindi tuloy natin makuha ang punto sa kwento. Ang mahalaga sa salaysay ay ang saysay. Sabi nga nung isang paring Heswita, hindi sapat ang magkwento. Ang mahalaga ay kwentong may kwenta.
Dahil hindi naman lahat ng kwento'y may kwenta. Walang kwenta ang kwentong chismis, fake news, o pagtutroll para manirang puri. Kaya, huwag nating paghahaluin ang mga kwento. Masarap ang halo-halo, di ba? Pero hindi naman lahat ay pwede mong ihalo sa halo-halo. Kung halo-halo ang kwento ni San Lucas, kari-karing may bagoong naman ang kwentong Pasko ni San Mateo. Pareho namang masarap, di ba? Pero hindi pinaghahalo. Ano kayang lasa ng halo-halong may kari-karing may bagoong? Ano kayang lasa ng kare-kare na binuhusan mo ng halo-halo? Huwag mong paghahaluin. Para kay San Lucas, ang kwentong Pasko ay isang gabing payapa at tahimik. Ito ang inspiration ng kantang Silent Night, Holy Night. Ang kwentong Pasko ni San Mateo ay kakaiba. Ito'y isang gabing nakakabalisa at nakakatakot. Hindi siya silent night, holy night, kundi scary night, horrible night. Dahil merong panganib sa background, si Haring Herodes. Hindi lang mga pantas o mga mago ang naghahanap sa bata. Hinahanap din siya ni Herodes, hindi naman para sambahin, kundi upang patayin. Parang ina-anticipate na ang mangyayari pagdating ng takdang panahon, ang haharaping pagdurusa at kamatayan ng puong Nazareno sa Jerusalem. Ang kwentong Pasko ni San Mateo, ang sanhi doon ng pagkatakot at pagkabalisa ay isang haring praning, naging isang mamamatay tao dahil siya mismo ay takot at balisa. Na-insecure daw siya nung malaman niyang mayroong bagong silang na hari sa Israel. Dahil sa takot niya na baka mawalan siya ng kapangyarihan, ayun, pinapatay lahat ng mga batang bagong silang sa Bethlehem. Meron akong nakitang isang painting na kakaiba ng Belen. Nasa background ang mga sundalo, pinapatay ng mga sanggol, pinapasok ang bawat bahay. Si Mama Mary ay nagtatago sa likod ng isang bahay. Nagbabantay si Joseph, tumitingin para sabihin pwede nang tumakbo. At si Mama Mary, tinatakpan niya yung bibig ng baby Jesus. Baka kasi umiyak. At kapag umiyak, baka marinig ng sundalo. Mga kapatid, ito rin ang kalagayan ng marami sa ating mga kababayan ngayon. Nagtatago sa mga bahay ang mga seniors at mga bata. Meron din kasing pumapatay ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Ingat na ingat tayong lahat. Nagmamask, nagfe-face shield, dumidistansya. Marami nang nalugi sa negosyo. Marami rin ang nawalan ng trabaho at hindi alam kung saan hahanapin ang susunod na kakainin at kung paano na lang ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Maraming may kaanak na tinamaan ng COVID-19
at hindi alam kung saan ikukwarantin, lalo na kung taga-squatter sila. At kung meron namang nararanasang mga sintomas, pinoproblema nila kung saan ipapakonfine na ospital at kung meron ba silang mahahanap na pambayad ospital. May naghihingalo pero walang kasama. May namamatay na hindi na ipagluluksa ng pamilya. Kinikremate at maabilis ang nililibing. Maraming mga natatakot, mga pinanghihinaan o nasisiraan ng loob. Parang naglalakad tayo sa gitna ng dilim. Ang iba'y parang tulala, hindi alam kung saan patungo. Ang good news natin sa araw na ito ay huwag matakot. Si Jesus ito. Si Jesus, ang Diyos na hindi malayo. Siya ang Diyos na kapiling natin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang pangalan niya ay Jesus, na ang ibig sabihin, Diyos na nagliligtas. Hindi lumilimot. Handang umako sa ating mga pagdurusa upang tayo'y matubos. At lahat tayo'y tinawag niya upang makiisa sa kanyang misyon ng pagtubos. Pinagpapala tayo upang tayo naman ay maging pagpapala sa iba. Binibiyayaan niya tayo upang tayo naman ay maging biyaya rin sa iba. Tandaan ninyo, ang biyaya ay hindi sinasarili. Kung ibig mong umapaw ng siksik, liglig at umaapaw, kailangang ibahagi. Ito nga yung tema ng taong ito taon ng misyon, gifted to give. Binigyan ka upang magbahagi ka. Hindi pa tayo lubos na Kristiyano kung manatili lamang tayong maging mga tagasunod. Tayo'y tinawag upang maging mga sugo, upang makiisa sa gawain ni Kristo. Hindi tayo tinawag na maging Kristiyano lamang. Tayo'y tinawag na maging Kristo. Tinatanggap ninyo ang katawan ni Kristo. Pag pumasok sa iyo si Kristo, mabubuhay sa iyo si Kristo. Ikaw ay pwedeng maging kinatawan ni Kristo. Kaya, hindi sapat ang maging tagasunod lamang tayo. Makiisa naman tayo sa kanyang misyon. Ginagampanan natin ang misyon niya. Kapag sa ngalan ni Jesus, nagagawa rin nating sabihan ang maraming mga kababayan nating natatakot. Huwag matakot. Si Jesus ito. Hindi sapat na marinig mo yan. Kailangan sabihin mo rin. Kung nabubuhay si Jesus sa iyo, dapat marinig ang tinig niya sa iyo. Kailangan ding marinig ng maraming nasisiraan ng loob. Huwag matakot. Si Jesus ito. At mga kapatid, kapag tayo natutong dumamay sa isa't isa, kahit anong araw, ay pwedeng maging Pasko. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo, maging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian tayong lahat. Dumalangin tayo na maging karapat-dapat sa mga handog niya at ating idalangin. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang Katolika, magsilbi nawa kaming liwanag sa buong mundong nahaharap ngayon sa matinding pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, maging gabay nawa nila ang liwanag ni Jesucristo upang paglingkuran ang aming bansa sa gitna ng matinding krisis na aming nararanasan. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming nakararanas ng kahirapan, magdalawan nawa ng pag-asa at kaligayahan ang maningning na liwanag ng banal na sanggol na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga kapatid naming yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, silayan mo kami ng iyong liwanag. O Diyos, gabayan mo po ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit. Siya ang naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Talangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating,
pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, pupunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan, na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain, at pinagsasaluhan si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ng liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sa hili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Broderick, naming tagapangasiwa, kasama ang obispo ng Diocese ng Caloocan, Bishop Virgilio David, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, at ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kahariang walang hanggan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Poong Jesus Nazareno, naming mahal, ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo nyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasa walang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo po kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paalaala,
Pakihanda po ng mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga kapatid, sa panampalataya. Ngayong ika-4 na araw ng ating paghahanda, Misa Novena, para sa kapistahan ng ating pinagpipitagang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya po magpasalamat tayo, maswerte tayo at nakipag-isa sa pagdiriwang ng banal na misang ito, ang obispo ng Diocese ng Caloocan. Kaya po sa ngalan ng ating mahal na Cora Paroko, Reverend Monsignor Hernando Coronel, Rektor ng Basilika ng Itim na Nazareno, at sa mga paring tumutulong sa kanya dito, kami po, Bishop Ambo ay lubos na nagpapasalamat sa pangunguna ninyo nitong ika-4 na araw na Misa Novena bilang paghahanda sa kapistahan ng Itim na Nazareno, Traslasyon 2021. Asahan po ninyo ang mga panalangin ng aming komunidad para sa inyo at inyong mga adhikain. At tayo pong lahat ay pagpalain nawa ng Poong may kapal. Kaya mga kapatid, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Most Reverend Pablo Virgilio David Didi, Obispo ng Caloocan. Maraming salamat po, Bishop. Pasalamatan din po natin ang mga naghandog ngayon ng mga alay, ang Hiyos Anpon, ang Anpon Kababaihan, at ang Balangay Anpon. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Magkita-kita tayong muli bukas sa ika-5 araw ng ating Misa Novena 12:15 na magmumula dito sa dambana ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang mangunguna po ay si Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus ng Novaliches. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating dasalin ang panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iyaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang ulo habang iginagawad ang basbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan,
ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpagindapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.